A formar! Carguen! Apunten! Consumatum est! Sabay ng aking pagtiyak ay ang pagdaing ng aking ina sa hirap na sinapit sa pagluwal sa akin. Pagkaraan naman nito ay labis na pagkasabi ng aking ama na ako ay kanyang mahalikan at nailagay sa kanyang bisig. Sinong mag-aakala na sa aking pagsilang ay nailatag na rin pala ang magiging kapalaran ng ating bayan. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Pilipino. A, ba, kada, ega, ha, i, lamana, o, para sa tao, waya. Magaling anak, sadyang napakahusay mong bata, walang duda. Sa murang edad ko pa lang ay nakitaan na agad ako ng aking inay ng angking katalinuhan at malaking potensyal. Siya ang nagsilbi kong guro sa pagbabasa at pagsusulat at iba pa. Siya ay isa sa mga pangunahing individual na nagmulat sa akin sa mga kaalamang dapat kong matutunan sa ating mundo. Anak, alam mo na ba ang kwento ng batang gamo-gamo? Hindi pa ho, pero nais ko hong malaman. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog, ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang anoy-anoy, nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak na gamo-gamo sa kanyang ina, ay sana hindi siya napahamak. Pepe, huwag mong tutularan ng batang gamo-gamo. Lagi kang nakikinig sa iyong nanay upang hindi ikaw mapahamak. Ngunit nanang, ako po ay bata at matapang. Kung nais ko hong malaman ang bagay-bagay, kailangan ko po bang mamatay kagaya ng gamo-gamo? Pagkalipas ng ilang mga taon, napag-isip-isip ng aking ama na ipasok na ako sa paaralan at ipadala sa binyan upang nang sa gayon ay doon na muna ako manirahan at mamalagi nang ako ay makapag-aral. Kinakailangan ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Ngunit mahal ko, alam mo namang sakitin ng ating anak. Batid kong sakitin ng ating anak, ngunit batid ko rin na masasanay din siya at mas lalong lalakas sa pag-aaral. Pasyano, tawagin mo ang iyong kapatid na si Pepe para doon muna mamalagi sa binyan at mag-aral. Sa aking pag-alis ay hindi mawawaglit sa aking isipan ang nakababata kong kapatid na si Concepcion. Malapit kami sa isa't isa at sa lahat ng mga babae kong kapatid ay siya ang aking pinakamamahal. Ngunit sa kasamaang palad, si Consia ay pumanaw sa murang edad. Edad niyang 3 taong gulang ay binawi na siya sa amin ng Panginoon, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalulungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang beses na lumuha ako dahil sa lungkot at labis na pagmamahal. Gabayan mo ako, Consia, sa pagtungo ko sa binyan. Hanggang sa muli, aking kapatid. Paalam. Hindi mo na maaaring gamitin ang apelyedong merkado. Lubang mapanganib para sa iyo. Madadamay ka sa pagiganti ng mga taong kaaway ng ating pamilya. Bakit naman, kuya? Pinag-iinitan ng ating pamilya dahil malapit raw tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama na taasan ng buwis ay kanilang binigyang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aaral ka ng mabuti. Huwag mong ikahiya ang ating pamilya. Eh ano na ang apelidong gagamitin ko? Simula ngayon, Rizal na ang gagamitin mo. Buenos Dias. Pumati ka, kapatid. Buenos Dias. Maupo kayo. Sir Rizal? Tama.
siya ay magpaparehistro. Mukhang malit siya sa kanyang edad at mukhang sakitin. Talagang hindi magtatagal sa eskwelahan na ito. At higit sa lahat, huli na siya sa pagpaparehistro. Kumuha ako ng pagsusulit sa San Juan de Letran na siyang unang hiling ng aking ama. Pero kalaunan ay nagpunta ako sa Ateneo. Si Manuel Burgos na nagpasok sa akin sa kadahilan ng si Padre Martin Ferrand ay ayaw akong ipasa. Si Padre Josebec ang naging guro ko sa unang taon ko sa Ateneo sa kursong Bachiller en Artes na may pinakamataas na parangalan. Sa aking pagtungo sa panibagong mundo ay aking nasilayan ang pagmamalabis, pang-aabuso at pang-aalipusta ng mga Kastila. Labis na nakababahala na maging ang mga praileng inosente at walang sala ay kanilang ipinadadakip at ipinapapatay. Si Padre Mariano Gomez na pinaglaban ng mga karapatan ng mga paring Pilipino. Padre Jacinto Zamora na nakisama sa pangangampanya laban sa pang-abuso ng mga Kastilang praile. At si Padre Jose Burgos na nagtaguyod ng reformang iglesyastigong pabor sa pagbibigay kapangyarihan sa mga katutubong kliriko. Ang tatlong paring martir. Ang tatlong praileng ito ay mga traidor sa ating lipunan. Kaya nararapat lamang na sila ay ating parusahan. Namatay sila sa mga kasalanan hindi naman nila ginawa. Dito na nagsimula ang paghihimagsik ng aking pluma laban sa mga katiwalian ng gobyerno ng mga Kastila. Dito, namulat ako sa pakikibaka. Walang sino man ang karapat-dapat na pagdaanan ito. Sa gulang na 16 ay nadama ko ang aking unang pag-ibig. Ang dalagang ito ay nagngangalang si Gunda Katigbak, Galipa, Batangas. Ang nakapagpatibok ng aking puso na minsang dumating ang aking kaibigan kasama ang dalaga ay lubha akong nahalina sa ganda nito. Maaari ko bang padanin itong musikang galing sa'kin? Huwag sanang iwasan ng tingin, hayaan ng puso'y lambingin. Nais lang naman masilayan ang iyong tinig at kagandahan. Ako naman sana'y pansinin, hayaan ng puso mo'y haplusin. Ngunit hindi rin nagtagal ang aming pagsusuyuan na kadahilan ng kinakailangan nitong umuwi para alagaan ang nakababatang kapatid. Jose, ano bang iyong iniisip? Napakarami mo ng kalalaman. Baka ikapahamak mo yan. Mahal, hayaan natin siya mag-desisyon para sa kanyang sarili. Sino ka? Ako ay sugo ni Elisha. At sinong haring laging pupurihin ng mga anak ni Isaac? Jehu, Ikaw ba ay propeta o disipulo? propeta. Nerismo, kapatiran. Ito ang prinsipyo mag-ugnay sa ating lahat. Hindi ba magiging malaking sanhi ng kaguluhan ang ginagawa natin? At bakit? Iisipin ng mga Kastila na kinakalaban natin sila. Oo nga. Oo nga. Dali, tahimik ang ating pamamaraan. Magsisimula tayo sa loob ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdadamayan. Chongo! Nyetang mga bangus na yan. Bayaan mo na sila. Ito, kabron! Tonto! Noong ako'y nag-aral sa UST, nakilala ko ang kaakit-akit at mahinhing anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang si Leonor Rivera. Ang kanyang sulyap ay siningning ng mga tala sa langit. Ang kanyang mga ngiti ay singkinang ng sinag ng araw sa umaga.
At doon na nagsimula ang tamis ng aming pag-iibigan. Ngunit hindi pala lahat ng mga kwentong pag-ibig ay may magandang katapusan. Ito ang lihim ng ating pagkakasunduan. Ikaw ay pupunta ng Europa para mag-aral ng medisina at ipagpapatuloy mo ang nararapat para sa ating bayan. Ngunit kuya, Ako ang maiiwan para bantayan sila nanang at tatang at ang ating mga lupain. ngunit bakit hindi na lang ikaw kuya? Dahil ikaw ang masigit na makikinabang doon, Pepe. Hindi lang ako nagpasya nito. Padadalan ka na lang namin ng panggastos mo kada buwan. Ngunit hindi papayag ang nanang at tatang kuya. Ako ang bahala. Malalaman lang nila pag nandun ka na sa Europa. ¿Cuántos casmulos de la orbita hay? Anyone? Profesor, 5, 2, 1. Ni siquiera cerca. Profesor, creo que hay 7. Muy bien, Bizarre. Now tell me, which of those muscles cannot move the eyeball? Profesor, ¿puedo? Por todos los medios rapidantes. Elevator palpebrae superioris. Inserted the screen of the upper eyelid and not the eyeball. Therefore, it only elevates the eyelid. And the other ocular muscles? Medial rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, and superior oblique, and inferior oblique. Excelente. Muy bien, Bizarre. Bravo. Lo siento, senor, but we can give you your diploma because you failed us to present your thesis. Ahora lo entiendo. Ang sistema ng edukasyon ay walang pagkakaiba sa aking bansa. Matagal na tayong nangangampanya sa Pilipinas. Taon-taon lumalaki ang ating organisasyon. Kung wala tayong formal na pagbubuklod, wala tayong mararating. At tayong mararating sapagkat babagsak na naman tayo sa matatamis na kadungan ng mga babae sa propeta. Sandali, bago tayo maghalal ng isang pangulo, dapat muna nating linawin ang kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan maglasing? At mga babae. Tente, mauwi na naman tayo sa biruan. Naisip ko lang ang kahalagahan ng periodikong La Solidaridad sa ating kampanya. Upay hintulutan ng kagalang-galang na patnugot, ang Pangulong mahahalal ang siyang dapat may huling pasya sa lahat ng sulating ilalabas. Sa gayong paraan, makakasiguro tayo sa kaisahan ng kilos. Ikinalulungkot ko, pero napaka-stupido ko naman kung sasang-ayon ako riyan. Dispensa amigo, pero bagamat naglilingkod sa mga Pilipino ang periodiko, pero dapat pa rin isipin na ito isang pribadong empresa. Pribado? Ang mahalaga ay lagi kaming bukas sa mga usaping makatutulong sa ating pinaglalaban, hindi ba? Para sa pamumuno. Sumasang-ayon din ako. Sumasang-ayon din ako. Humihingi ako ng paumanhin. Ang akala ko hindi pribado at pambansa ang mga adhikain ng La Solidaridad. Sandali lang. Marami lang silang kyokyo na parang tandang na manok. Pero tiyak naman ikaw ang mahahalal na pangulo. Salamat na lamang. Ngunit ang pumumunong walang pagkakaisa ay wala ring silbi. Sandali lang, Pepe. Pagpasensyahan mo na si Marcelo. Alam mo naman yun, mabilis mag-init ang ulo. Yaman lamang pribado pala ang La Solidaridad. Gustusin niya na ang kanyang kasakiman. Siya na ang maging pangulo. Pepe, maraming umaasa sa'yo. Diyan ako nagkamali. Lagi ako nagsisilbi sa mga batugan na walang kwentang kasamahan natin. Matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pepe, saan kaya mo pupunta? Paano na ang napasimulan natin? Ponce, nagpakalayo-layo na ako sa ating bayan, pero wala pa rin ako marating. Dahil wala rito ang ating mga kaaway. Anong ibig mong sabihin? Babalik na ako ng Pilipinas. Panganib lang kaharapin mo doon, Rizal. Hanap na tayo ng pagiging pagkakasya ng tayo. Ayan ang natutid natin, Diola. Talagang 300 piso.
Magkakaroon na tayo ng 2,000 po. Masyado ka naman nagtitipid, Rizal. Kaya ko naman bayaran lahat. Kahit saan pa tayo magpalimbag. Salamat, Rizal. Matapos ang iyong madilim na karanasan, pwede natin palitan ng mga kukulay na pangyayari. Libutin natin ang Europa. Maaari nga. Para naman may baon ako sa pagluwas ko ng Pilipinas. Walang mas makapangyarihang sandata ang tao kundi ang kanyang talino. At wala siyang ibang lakas kundi ang kanyang puso. Isinulat ko ang nobelang ito upang ihayag ang kawalang katarungan ng mga dayuhang itinuring kaming mga Indyo na walang karapatan. Ang mga Pilipino ay may mga pangarap para sa kanilang bayan. Subalit sila'y patuloy na nagdurusa, nagbabayad para sa mga kasalanan ng mga nagbubulag-bulagan at nagtatakip ng katotohanan. Aking pagdating sa Pilipinas ay naitatag ko ang La Liga Pilipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa mga karahasan at kawalang katarungan sa ilalim ng pangangalaga ng mga Kastila. Kasunod dito ay ang pagpapaunlad ng edukasyon at agrikultura at pangangalakal ng mga mamamayang Pilipino sa ating bansa. Ngunit pansamantalang natigil ang samahan dahil ako ay naaresto at ipinatapon sa dapitan. Unang-una niyo ako makikita. Ayaw niyo nun? Malinaw niyo makikita ang aking kakasigan. Bananang, di niyo pa ata na itatanong na pinagkakaguluhan ng inyong anak sa iba't ibang bansa. Siguro ikaw, sa mga bansa binisita mo, marami ka napayak, no? Ba, Maria, hindi naman pinaiyak, hindi pinaligaya. Napakabata mo pa, Pepe, pero bakit kailangan mo makita ang lahat? Nanang, wag po kayong gagalaw. Tumingin lamang po kayo sa itaas. Sa aking pamamalagi sa dapitan ay may iba't iba akong naisulong na plataporma sa panggagamot at pagtuturo. Sa panahon ding ito ay nakilala ko ang isang binibining natatangi ang ganda. Good day, Doctor. Good day, ma'am. I hear that you're a great doctor. Can you help my stepfather for his eyesight condition? Yes, I can definitely cure your father's eyesight. Josephine Bracken ang kanyang ngalan. Tumungo siya sa aking klinika upang kumonsulta ukol sa kondisyon sa mata ng kanyang ama. Laking gulat ko na lamang na ang puso namin ay tila ba nag-iisa, sapagkat kaming dalawa ay nahulog na at unti-unting napaibig sa isa't isa. Noong ika-3 ng Oktubre, 1876, dumating ang mga sundalo. Ako ay kanilang pinag-usapan, ngunit sa katotohanan, iyon ay utos ng pagdakip. Tahimik kong tinanggap ang kapalaran, dala ng aking paniniwala na wala akong ginawang labag sa batas. Ako ay sumakay sa barkong Espanya, patungo Maynila. May dalang pag-asang ako ay makakaalis papuntang Cuba upang maglingkod bilang doktor. Ngunit pagsapit namin ng Maynila, ako ay sinalubong ng malamig na bakal at mariing utos. Ako ay naresto sa paratang na ako ay may kinalaman sa revolusyon. Dinala nila ako sa Fort Santiago, isang matatag na kulungan na tila ba pader ng katahimikan at takot. Jose Potasio Rizal Mercado y Alonzo Rielon ay napatunayang nagkasala sa kasong sekusyon, rebelyon at sangkot sa pag-aalis. Ikaw ay namatulan ng asistensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre, 1896 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Habang ako ay nakakulong, naririnig ko sa labas ang bulungan tungkol sa revolusyon, ang katipunan, ang sigaw ng kalayaan. Marami ang naniniwalang ako ang utak ng lahat ng ito. Ngunit sa aking puso, ang tanging sandata ko lamang ay ang pluma. Di ko kailanman tinaguyod ang dahas, kundi ang kaliwanagan ng isip at pag-ibig sa bayan. Alam kong araw ng paglilitis ay hindi patas. Ang hatol ay tila na isulat na bago pa man ako marinig. Ngunit hindi ako natakot. Kung ang aking kamatayan ang magiging binhi ng kalayaan, ako'y handang tanggapin ito na may dangal. At sa bawat patak ng oras sa loob ng kulungan, ako'y nananalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa Pilipinas.
ikaw ay pupulutin sa pagkagalupay at kinalalagyan ng masamang hirap. Munting alaalang tangi maiiwan ng aking pag-ibig na hanggang libingan. A formar! Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Di naman kami naghula